Gising na ba kayo? Gising. Rina, good morning. Good morning, Kuya. Today? Okay lang. Nakatulog na ako ng maayos. Yes, maganda gising. Maganda tulog. Bawat gising is haba ka tulog? Haba tulog. Yes, Kuya. Kompleto tulog. Nakatulog kayo. Magandang umaga ho at araw na naman ng Wednesday. Mabilis March 8 na po, 2017. Ako si Daniel Razon. Ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga ato na balita sa umagang ito. Panukalang pagbabalik sa parusang kamatayan sa bansa, aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pagsasabatas ng kontrobersyal na panukala, kukwestiyonin ng House Opposition Bloc sa Korte Suprema. Paglagda sa executive order para sa nationwide smoking ban, pansamantalang ipinagpaliban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyang panuntunan sa pag-aproba sa mga presidential appointees sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan, inamyendahan ng Commission on Appointments. Mga hindi makakapasa sa CA, hindi na maaaring i-reappoint. Fire lane sa kahabaan ng EDSA para sa mas mabilis na pagresponde ng mga bumbero. Target na mailagay ng MMDA ngayong Marso. At mahigit 300 kawani ng pambansang pulisya at ng media sa Calabarzon Region. Natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye ng mga balita, pasado na kagabi sa third and final reading ng Lower House ang Death Penalty Reimposition Bill o ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. With an affirmative vote of 216, negative vote of 54, and abstention 1. House Bill number 4727 is approved on third reading. Sa botong 216-54, pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill number 4727. Sa 257 na miyembro ng lower house na present sa plenaryo, nakakuha ng mayoryang boto ang panukala. Ipinaliwanag naman ng mga anti-death penalty congressmen ang kanilang hindi pagpabor sa panukala. Ang aking pagtutol sa death penalty ay batay sa aking pananampalataya. Ang pagboto ng yes sa parusang bitay ay pagsang-ayon na mamatay ang mga mahihirap. Ilan pa sa mga kilalang Liberal Party members na bumoto ng no ay sina Congressman Vilma Santos, Edsel Lagman, George Banal, Gabriel Bordado, Raul Daza, Raul Delmar, Edgar Erice, Josephine Ramirez Sato at Kit Belmonte. Sina Quezon City Congressman at dating LP Vice Chair at Speaker Sunny Belmonte at Marikina City Representative Miro Kimbo ay bumoto naman pabor sa panukala. Samantala, nanganganib naman na mawalan ng committee chairmanship ang ilang miyembro ng LP at majority members na hindi pumabor sa death penalty reimposition bill. Ito ay sina Dinagat Island Representatives Kakabagaw na may hawak ng People's Participation Committee, Kit Belmonte ng Land Use, Recto ng Civil Service and Professional Regulation, Antonio Tino ng Public Information, Carlos Zarate ng Natural Resources, Emi De Jesus ng Poverty Alleviation at Mariano Velarde ng Overseas Workers Affairs. Bago ang naging botohan kahapon ay sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may listahan na siya ng posibleng mga papalit sa mga kongresista. Mahaba yung listahan. Marami na nagpalista Nagpalista na ano po? Napapalit. Sa ilalim ng inaprobahang substitute bill, ipapataw ang parusang kamatayan sa mga drug-related offenses maliban sa illegal drugs possession. Tiniyak naman ng opposition congressmen na ipagpapatuloy nila ang pagtutol sa panukala sa Senado at hanggang sa Korte Suprema. We will be able to help in the rejection of that bill in the Senate, and if unfortunately the bill becomes a law, then we will immediately challenge the constitutionality of the death penalty law, the reimposition and revival of the death penalty before the highest court. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Pinagpaliban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang paglagda kahapon sa executive order sa nationwide smoking ban. Ayon sa Pangulo, kailangan pa nito ng dagdag na panahon upang pag-aralan ang panukala. Narito ang hatong na balita ni JC Costales. Malapit nang pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na magbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Nakatakda sana itong lagdaan kahapon, ngunit ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong pag-aralang mabuti bago tuluyang ipatupad. I'm sounding off, I'm measuring the resistance. So whether I can compromise, for example, smoking areas inside building, we did we did not adopt that in our ordinance because ganoon rin ipapasok. So but there are a lot of dynamics there. So just give me enough time to study. Dagdag pa nito, nais niya ring hingi ng opinyon ng medical sector hinggil sa tuluyang pagbabawal ng paninigarilyo sa buong bansa. I am supposed to sign it this week submitted by Secretary Obial. She wants to carry the measure, but I said Davao is different from all the rest of the nation. So I have to be very careful in trying to navigate the way how I can present it to the public. For example, I'd need the pronouncements, not really the opinion, the pronouncements of our medical sector, and they should be also in the forefront of this because they know the benefits of totally banning smoking inside. Ang revised draft ng executive order ay naisumite na sa opisina ni Executive Secretary Salvador Mijaldea. Hindi naman nakikita ng Department of Agriculture na maaapektuhan ng nationwide smoking ban ng mga lokal na magsasaka ng tabako. Ayon kay Secretary Manny Piñol, magtatanim pa rin ang mga tobacco farmers habang hindi ito ay pinagbabawal at habang may gustong bumili ng kanilang produkto. From our point of view, we look at tobacco as an agricultural commodity. Until such time that it will not be declared illegal, I don't think there's anything wrong for our farmers to plant tobacco and sell this to those who would like to smoke. Magugunitang noong Enero, sinabi ni Health Secretary Pauline Jean Ubial na inatasan siya ni Pangulong Duterte na gumawa ng draft para sa smoking ban executive order na katulad ng ipinatutupad ng Davao City. JC Costales, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumisita sa probinsya ng Sulu ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan upang makausap ang mga lokal na opisyal sa lalawigan. Pinakinggan ng mga ito ang hinaing at rekomendasyon ng Sulu officials kaugnay ng problema sa karahasan sa lugar. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Personal na inalam ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief General Eduardo Anyo, National Security Advisor Hermogenes Esperon at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan ang sitwasyon sa seguridad sa Sulu. Ito ay kasabay ng isinagawang Provincial Peace and Order Council meeting sa lalawigan kahapon. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nais nilang marinig ang mga hinaing at rekomendasyon ng mga opisyal sa Sulu para mabigyan ng solusyon ang kidnapping, pamumugot at iba pang karahasan sa probinsya. Kung paano natin masolve itong mabigyan lunas, itong problema sa Hulo na nagbibigay sa atin ng malaking sakit ng ulo at saka kahihiyan sa ibang bansa. Dahil yung kidnapping dito patuloy, yung pugutan ng ulo patuloy pa rin. Mariin naman ding pinabulaanan ng mga lokal na opisyal na may nangyayaring sabwatan sa pagitan ng Abu Sayyaf at LGU kaya hindi matigil-tigil ang insidente ng kidnapping. Sa katunayan ay handaan nila silang makipagtulungan upang matigil ang mga ganitong karahasan sa lalawigan. Dapat ay hindi lamang yung Abu Sayyaf ang habulin namin. Pati yung kahirapan at pamumuhay ng tao dito sa aming lalawigan ay dapat ma-improve namin. Hiniling naman ng AFP ang kooperasyon ng publiko para sa tuluyang ikalulutas ng problema. Sa ulat ng AFP, umaabot sa 32 ang napatay na miyembro ng ASG simula noong Enero na malaki na umanong kawalan sa kanilang puwersa. So kailangan
yung tinatawag natin na convergence ng effort ng both military and civilian sectors. Kung hindi, magpapaulit-ulit ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Sulu. Binigyan ng parangal ng pamahalaan ang 9 na sundalo na nakipagbakbakan sa Abu Sayyaf Group. Kabilang dito sina Lieutenant Colonel Ramon Flores at First Lieutenant Mark Alvin Bawagan na nakasagupan ng grupo ni ASG Sub-Leader Al-Habsi Mesaya noong January 31 na ikinasawi ng 12 ASG members. Colonel Noel Beleran at Captain Eric Quinianola na nanguna naman sa recovery efforts sa katawan ng Canadian hostage na si John Rydesel na pinugutan ng ASG. Gayon din sina Major Mark Anthony Arabe, Second Lieutenant Noah Umpig, Colonel Antonio Rosario, Sergeant Elmer Ballesteros at Sergeant Gary Prande. Sila ang nakarecover ng ilang napatay na ASG, mga armas at gayon din ang nakakuha sa katawan ng German national na si Jürgen Gustav Kanter. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng mga sundalo upang makamit ng bansa ang matagal nang hinahangad na pangmatagalang kapayapaan. 4:58 na po ng umaga, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Mindanao na paigtingin ang pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kanilang lugar. Narito ang hatol na balita ni Rosa Licos. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may ilang lugar sa Mindanao na mistulang umiiral ang anarkiya dahil sa mga kaguluhan bunga ng terorismo at operasyon ng iligal na droga. Inihalimbawa ng Pangulo ang pagkakaroon ng mga pagsabog sa Zamboanga City, Marawi City at ilang bahagi ng Davao. Dahil dito, nanawagan na si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa seguridad. So, may I just plead to you, for those local officials who are in governance, kindly make use of the powers of government to restore order. Kagaya ng sa Zamboanga. Bakit mo i-divide mo granadahin yung mga eskwelahan in Marawi? And some areas in Davao itself. Not only in the Moro areas, but in all, including the unabated manufactures of Cebu. Nagbantari ng Pangulo na kung hindi ito magagawa ng lokal na pamahalaan, aalisan niya ng police force ang mga ito. Kasi ang Central Mindanao, pag what's fueling there is actually drugs. Drugs. Because it's funding the terrorism activities. At kung hindi kaya ng mga mayors doon, then I would say, I will deprive you or take away your authority to supervise the police. Kasi hindi mo naman kailangan, wala naman nangyayari. And there are a lot of, there's really a total, in some areas, total breakdown of peace and order. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang pag-eliminate sa isa't isa ng mga involved sa operasyon ng illegal na droga sa Samar at sa Leyte. The drug war, they're continuing in Samar, Leyte, sila na doon. Sabi ko, hayaan mo na muna. Let them kill each other. Tatapusin na lang natin yung naiwan. Kasi, ikaw ang pasangin lang, ikaw ang, pasangin lang sa Tagalog. Pagbintangan. Na naman, nagpatong na yung, sabi ko, hayaan mo na muna. Let them fight each other. So, it's the turf now, it's the market. Nanindigan naman ang Pangulo na ipagpapatuloy niya ang kanyang kampanya kontra iligal na droga. At muling sinabing handa siyang magtanggol sa mga tauhan ng pulisya na mairereklamo dahil sa legitimate police operations kaugnay ng kanyang anti-drug war. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inamyendahan ng Commission on Appointments ang kasalukuyang panuntunan para sa pag-aproba sa mga presidential appointees sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. Hindi
na maaaring i-reappoint ng Pangulo sa kaparehong posisyon ang sinumang opisyal ng pamahalaan na hindi makakapasa sa Commission on Appointments simula ngayong araw. Ito ang napagkasunduan matapos amyendahan kahapon ang kasalukuyang panuntunan ng CA. Kabilang din sa pagbabago ay ang pagpapatupad ng 3-strike rule kung saan dapat ng pagbotohan ng mga miyembro ng komisyon kung aaprubahan o i-reject ang isang nominee kapag 3 beses na itong na-bypass o hindi lumusot agad sa hearing. The President has to realize naman, once his appointee has been rejected, that there are 104 million Filipinos. Meron naman siguro rin may kaya pa ng trabaho ng taong yan. Pag nababypass, renew lang ng renew. In the last administration, there were at least 2 or 3 members of the cabinet who were bypassed 20 times and reappointed 20 times. At yung iba naman, hindi sinasubmit. Hindi nagsasubmit ng dokumento. Papayagan na rin ng CA ang ballot o secret voting kung saan hindi na lang pagtataas ng kamay at ayes at nays ang paraan ng pagboto kung ikukumpirma ang nominee. 13 boto ang kinakailangan upang maaprubahan o tanggihan ang nominasyon ng opisyal. Kasi mas may exercise ng member ng CA yung kanyang conscience vote, yung kanyang option. Imbis na nagsasakomp sa lobbying, nagsasakomp sa mga pressure, ito hindi, sarili niya talaga, di ba? Sarili niyang desisyon kung dapat i-confirm o i-reject ang isang committee o isang nominee. Kung sakali namang magsagawa ng executive session ang komisyon, hindi maaaring isapubliko ang anumang napag-usapan kung hindi ito sasang-ayunan ng 2/3 ng mga miyembro. Samantala, hindi naman nagbago ang komposisyon ng CA sa kabila ng nangyaring reorganization sa Senado. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaresto ng mga otoridad ang isang ginang sa Asingan, Pangasinan dahil sa umano'y pagbili nito ng mga nakaw na motor at kambing sa kanilang lugar. Narito ang hatol na balita ni Brian Lacanlale. Sa bisa ng isang search warrant na inilabas ni Judge Camilo Asuncion Jr. ng 7th Municipal Circuit Trial Court ng Asingan, San Manuel, inaresto ng mga pulis si Cristina Balicud, 32 anyos, sa bahay nito sa Barangay Poblacion East, Asingan, Pangasinan. Nakumpiska sa bahay ni Balicud ang isang baril at 5 sachet ng pinaghihinalaang shabu. May natagpuan rin na 8 motorsiklo at 2 tricycle sa bahay ni Balicud na pawang walang mga papeles at mahigit 400,000 cash money at mahigit 30 kambing. Allegedly itong subject person na ito ay bumibili ng mga nakaw na motor at ganoon na din yung mga kambing. At yun nga, meron din siyang report na dati na siyang gumagamit ng illegal drugs at meron siyang baril. Mariin namang itinanggi ng suspect ang mga paratang. Depensa naman ng kanyang mga kaanak, nagbebenta talaga ito ng kambing at baka at tumatanggap ng mga isinanglang motorsiklo. Ay, mabait po yun, sir. Wala po kami masabi. Kasi po kung nangangailangan po kami, binibigyan niya po kami. Wala po. Malinis po siya. Nananawagan naman ang mga pulis sa mga posibleng nabiktima ni Balicud na makipag-ugnayan sa kanila. For the notice of everybody, especially sa mga constituent ng Asingan sa neighboring municipalities ng Asingan, na makipag-ugnayan sa amin kung nawalan kayo ng kambing, nawalan kayo ng sasakyan, punta lang kayo dito sa police station. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Asingan, Pangasinan. Arestado ang 2 hinihinalang drug personality nang magsagawa ng Oplan Galugod ang mga tauhan ng Quezon City Police District sa Barangay Alicia, Quezon City kaninang madaling araw. May report si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Pauwi na ang grupo ng mga pulis galing sa paggagalugat sa Barangay Piniahan dito sa Quezon City nang madaanan itong 2 hinihinalang drug user sa Matimpiin Street kagabi.
Agad umanong nagpulasan ang dalawang lalaki kaya naman hinabol sila ng mga pulis hanggang sa ma-corner ang mga ito sa isang kubol. Masimple pa umanong itinapon ng isang sospek ang isang sachet ng shabu sa ilalim ng nakapark na sasakyan. Habang nakuha naman ang mga drug paraphernalia sa loob ng kubol na pagmamayari din ng kasama nito. Anya, hindi sa kanya ang mga nakuhang paraphernalia kundi sa mga taong pumepwesto o gumagamit ng droga sa kanyang lugar. Paliwanag pa nito, sinisita niya umano ang mga taong gumagamit ng droga sa kanyang kubol, subalit hindi niya ito mapigil. Dumami din anya ang mga gumagamit sa kanyang bahay ng pansamantalang ihinto ng PNP, ang Oplan Tukhang. Ang isa namang sospek aminado na kagagamit lang niya ng iligal na droga kahapon. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga sospek sa Station 10 ng Quezon City Police District. Yan mo latest, balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Quezon City. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Yes, Mon, go ahead. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. A line of thunderstorms packing hail and isolated tornadoes rumbled across the Midwest from Oklahoma to Minnesota on Monday. As of now, there's no initial major damage from the storms, carrying winds of 60 miles per hour and hail 2 inches in diameter as they rolled east. The storms were largely to the east of an area stretching from the Texas Panhandle into Colorado, Nebraska, and western Missouri. Pakistan opens border crossings with Afghanistan after shutting them in response to Taliban attacks last month. The borders will be opened for 2 days for Pakistanis and Afghans who wish to return to their countries on valid visas. Relations between the countries are tense, and each accuses the other of doing too little to prevent Taliban fighters and other militants from operating in its territory. The Pakistan government has blamed the attacks last month, in which more than 130 people were killed on Pakistani militants taking shelter in Afghanistan. Afghanistan denies the charges. In other news, a British coroner says that the singer George Michael died of natural causes, which concludes the lengthy investigation into the pop star's death. According to the senior coroner for Oxfordshire, the pop star had a heart condition known as dilated cardiomyopathy with myocarditis. The pop star also suffered from a fatty liver. Michael was found dead at his home in Oxfordshire on December 25 last year. He is known for his songs Last Christmas and Freedom. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global news. 5:09 in the morning. Tingnan natin si Attorney G. Tayo po'y umabit sa Radyo La Verdad. 13:50. Yan. Morning, Attorney. Morning. At nandito rin si Tita Beth. Ang wala pa si Tito Joe. Nakita ko nga. Pwede pakipalitan yung spelling ng radyo nyo dyan sa pakigawang yan nasa pakigawang YO. Yes. Oo, YO. Kasi para radyo. Oo, para radyo. Kasi otherwise radio. 13:50. Oo. Kasi yung isa, yung dati nyo, di ba, UNTV radio. Ngayon, naging radyo na. Okay. So, radyo, Y, para tunog radyo. May sarili na pala kaming republika dito. Oo, kaya nga... Iwalay na tayo. Iwalay na sila. Iwalay na ang decolor sa puti. Kuya, sinasabi namin habang wala si Tito John na lumilit ang kanyang mundo. Any moment from now, pipirma na ng ating Pangulo ang nationwide smoking ban. Hindi, dapat naman talaga yan. Dapat nga, ban na nga yan pagmamanufacture ng sigarilyo. And then, wala naman tayong kumbaga, hindi naman tayo dun sa mga nabiktima dyan ng talagang addicting kasi yan eh. Ang sa atin lang, wala naman sila mailitan niya talagang mabuting nagagawa ng sigarilyo. Tsaka kuya, ang nagsasuffer dyan, hindi mismo yung mga smokers kasi di ba may tinatawag tayo na second hand tsaka third hand. Oo, may fourth hand na. May fourth hand. Oo, yan ang nakita mo. Dun sa restaurant,
lalo na may dala kang baby, meron lang silang section na smoking section. Correct. Pero isa lang din yung lugar na yon. Nandun ka lang sa banda ron. Diba? Open din. Totoo. Lalabas ngayon, kuya, sa ilalabas na executive order ng ating Pangulo, tatanggalin na yung lahat ng mga yon. Kung ikaw ay nasa isang public place, wala na talaga. Maliban na lang kung may designated sa labas ng public place. For example, sa isang garden. O doon sa may lugar na yan, may designated yon. Pero doon sa loob mismo ng public place na yon, wala na exception. Sa labas, pero alam mo kung ako yan, total. Pag sinabi yung total ban, walang public pub, walang lugar, walang smoking area. 'Di ba? Wala nang lugar na smoking area. Kung gusto mo, doon ka sa loob ng bahay mo, doon ka magpakamatay. Gas chamber. Kasi kahit pag once na nasa public ka, you're actually putting the health of the public in danger. Dahil no matter what you say, ando dun yan malalanghap at malalanghap. Masakit nga minsan, may mga nagdadrive pa ng public utility vehicles, nagsisigarilyo. O tapos minsan doon sa loob ng taxi, alam mo yung nagsisigarilyo. Pag dati nung araw, kasi nagsigarilyo din ako, Attorney George, hanggang 1987. Until such time, that was the time na nilabas sa amin yan sa church na itinuro na yan as part ng doctrine na kung ano yung di maganda, bakit bakit dapat yan ay itigil mo. Nag-start ako nagtumigil ako 1987, cold turkey. Kasi cold turkey, hindi na ako nagsigarilyo mula noon. Dati, nung nagsisigarilyo ka, di mo naaamoy sarili mo Di ba? Yung pag parang wala kang you don't care na, tsaka hindi mo naaamoy. Pero pag di ka na nagsisigarilyo, yung kahit nasabihin mo na nasa labas, tumigil na, nagsigarilyo, kagaya ni Manong Jo, titira dyan sa labas, dyan sa may, EDSA. di ba? Lalabas doon sa may tabi ng, sa may EDSA, katapat nung Julian Motors, di ba? Ando yan sa gilid ng poste, tira yan doon, Pagpasok niyan sa booth, makakasalubong mo pa lang, amoy na amoy mo. Yes, that's right! Di ba sabi nga, hindi mo napasin yung pagkakasabi ni Tita Beth kanina, ang baho kuya, tapos doon nakatingin sa mirror po. Ganito ako palagi. Kaya nakaganon. Amoy mo yun. Tsaka mo maaamoy pala. Pero totoo na aamoy yun. Lakas nun. Kami ayaw namin, kuya, kasi kumakapit dun sa buhok namin. So amoy na amoy namin. Oo. Diba? Nung araw na nagsisigarilyo ako, daming perwisyo nangyayari sa'yo Minsan, nagmamaneho, nagsisigarilyo, malalaglag yung abo sa pantalon mo, debutas. Minsan, pagka naswerte-swerte ka pa at medyo yung pantalon mo manipis, dumire-diretso, luto ang mo. Pati legs mo. Oo. Pero at least kuya ito yung unang pagkakataon na may ganitong attempt at sana nga maging successful na ito. Sana ay suportahan ng ating mga kababayan. Sa atin naman, para lang din sa kapakanan naman nila yun. Diba? Para sa inyo rin sariling pero kung ayaw nyo talaga makinig, wala naman tayong magagawa. Pero ang sa amin, meron bang maituturo kang mabuting nagagawa sa iyo yung sigarilyo? Sabi na, oo naman, nakakaalis ng inip. Oo naman, nakakaganito, nakakaganon. Diba? Ang masakit, kuya, may nakikita ako ilang mga buntis nagsisigarilyo pa. Yun yung masakit. Walang hindi nila alam mo yun dapat kinukulong yun Diba? Hindi kasi yun di ba? Parang putting the life of the baby in danger pagka isinasapa, ano ba ang batas, Attorney George? Di ba meron tayong yung ating pangangalaga sa mga unborn? Meron, kasi protected yan dahil yan ay international treaty. Yung pinoprotektahan ng karapatan ng mga bata kahit na born or unborn. Exactly. Yun ba, hindi ba pagsasapanganib yun sa isang buhay na nasa iyong sinapupunan? Tama yun. Dahil talagang kuya, alam natin ang effect nun. Isipin mong magpapasok ka ng usok sa iyong katawan. Yes. Foreign material tapos papasok mo sa katawan mo. Yun nga lang may usok ng yung usok ng tambucho. Pagka nadaanan ka, tatakip ka. Takip ka ilong.
Tapos yun naman sigarilyo, hinihit-hit mo pa. Pinapasok mo pa sa papasok mo katawan. pa. Ayaw pa yung pangkukulongin mo pa. Di ba? Gaganan Tapos mo. lalabas pa sa ilong yung... Palabas pa sa ilong. Kaya mukhang talaga hindi rin effective, kuya, yung bang nakikita natin mga images sa wala yan. Sa pakete. Kasi alam si naman Manong nila, Jo nga, di naniniwala. Sabi ni Manong Jo, lola ko nga, nagsisigarilyo. 104 years old. At saka alam naman nila yung effect sa katawan. Alam naman nila yun eh. Kaya meron nga nagsasabi, bakit yan, inaano nyo, yung sigarilyo, bakit yung ibang mga pagkain na nakaka-cancer. Pero kasi ikaw, kakain ka, para, di ba, para mabusog ka, di ba? Pero yung paninigarilyo, alam mo yun eh. Alam mo na kung ano yung epekto nun, ano yung sakit na makukuha mo doon. But, dire-diretso ka pa rin. At saka ang nakakalungkot, kuya, madami tayo nakikita ngayong mga kabataan. 12 years old. Correct. Hanggang 15. Wala pa nga kayong pambili ng sigarilyo nyo eh. Ang katwiran ng mga bata dyan, nangingi lang kami. Iba naman, tinira lang namin yan kay Manang eh. O kaya napulot lang namin yan eh, hindi na ubos. Di ba? Mga ganon, doon nag-umpisa. Paano? Nakikita sa mga matatanda, nakikita sa TV. Yan, diba? ang tinatawag na pasuot sa butas ng ilong nila yung katwiran nila. Diba? Pero ang ano dyan, siguro kahit nga yung tama sinasabi ni Beth na nakikita sa TV, nakikita. Diba? Siguro ibawal din yan doon sa mga ganon eh. Correct. Yung mga sa pinapanood mo ba, Attorney G, walang nagsisigarilyo doon? Madami nagsisigarilyo. Hindi, unless na nga yung kasi di ba bawal ngayon ng advertisement sa TV niyan Yes. Ngayon, di dapat siguro yung mga halimbawa sitcom, kung ano man na pelikula na nilalabas sa TV na ipagbawal din yung merong humihit-hit ng sigarilyo. In the same manner na, di ba, parang katulad doon sa nangyari nung huli, yung Metro Manila Film Festival, pinagbawal yung may pinapatay na hayop. In the same manner, dapat may ganyan din. Oo. Sige, kuya. Sige, yung kanina may balita, yung hinuli na bumili ng nakaw. Paano ba, Attorney George? Total, ikaw abogado ka naman. Matanong na nga namin para alam ng mga kababayan natin. Paano kung yung nabili mo, hindi mo alam na nakaw? Actually, a matter of defense yun, pero kasama ka na anti-fencing kasi yung kuya. Anti-fencing law, diba? Anti-fencing law. So, a matter of defense mo yan. Pero hindi, kasi di ba obligasyon mo bilang bumibili na alamin mo yung binibili mo? Kasi kuya, maghahanapan mo dapat ng mga dokumento. Halimbawa, sasakyan yan. Yes. Paano mo sasabihin sa iyang wala ka maipakita man lang na dokumento, hindi ka nagbayad man lang nitong ORCR niyan. Now, speaking of which, di ba nitong mga nakaraan, mayroong maraming mga narentangay? Ngayon, ganito. Yung ibang nirentangay, isinanla sa iba-ibang mga individual. Ngayon, tinanggap naman, kasi yung mga pinagsanlaan, tinanggap nila Binigay sa kanila yung papel. Pero hindi naman yung papel, kasi may papel na kasama yan din doon sa sasakyan dahil may rehistro yan, mayroong pagkain nila binabiyahe mo. So, pag nagre-rent ka, may ando doon yung mga documents niyan. Pero meron tumanggap ng sanla. Palagi ko, kuya, ang hinala namin nung nagtatalakay kami dito sa huntahan, mauutak din yung mga nagwalang hiyang yon. Yung mga estepador na yon. Sapagkat ang ginawa nila, dahil nga sa umasa, nagbigay kagad ng unang bagsak agad, 50,000 na renta, nagpapirma sila. Kung hindi man SPA, kuya, baka nagpapirma ng isang blank contract of lease o kaya kung ano man yung dokumento na pinapirmahan nila na kung ikaw naman yung pinagsanglaan ngayon, nakablanko yon, pagkakatiwalaan mo. Pati yung ORCR, kuya, palagi ko pinagkatiwala Hindi, yung ORCR, pwede yun na nandun doon sa sasakyan. Pero halimbawa, ORCR, nasa sasakyan yan. Tinanggap mo na ikaw pinagsanlaan. Hindi naman ang nagsanla sa'yo, yung talagang kung kanino nakapangalan baka yun. may SPA, kuya Baka may SPA na... Pero, sige, halimbawa, kung may SPA, it's a different story. Paano kung walang SPA? Wala. Talagang pagka ganun. Tapos ayaw mo ngayon isoli yung sasakyan doon sa may-ari. Hindi, balik mo muna sa akin yung pera ko. Damay siya doon sa kaso na ipapile doon sa nagsangla na yon. Kung ako yung may-ari, dadamay ko yon para na mapilitan siya na maibalik sa akin yung tsaka sasakyan. hindi, para sabihin mo na para ikaw na ngayon ang dumipensa kung talagang wala kang kinalaman dyan. Correct. Diba? O baka kasabot ka din, diba? So mga ganun. I just wanna ask, anong penalty kapag sa anti-fencing law? Like for example, yung sa kotse nga. Kulong yun, at saka at the same time, malibas ibalik yung sasakyan. Presyon mayor ba yun? Oo, 12 years, kuya
6 years and 1 day to 12 years eh. Yan. Kaya mag-ingat po kayo sa mga binibili ninyo at baka kayo ay nakakabili ng nakaw. Kaya napaka-importante pati may mga papeles, may dokumento. Lagi natin titingnan yun. Sa cellphone, kuya, tawag nila dyan, GSM. Galing sa magnanakaw. Talagang meron ka na namang ano. Hindi, kuya. GSM talaga yun. Eto, maganda to. Meron si kuyang business daw, pinapakita bago sa akin to. kanina. Hindi, bago to. Yan ang bago ngayong... Toyo? Wow! Anong pangalan? Toyo. Hindi, ano nga? Yung sa taas. Sauce. Soy sauce ba yan? Hindi. Ano yun? Soy sauce. Yung nasa taas ng toyo? Basahin nyo. Hindi na kaya ng mata. M-A-I. May toyo. Yan, di ba? Ito, yan ang bago namin. Suka. Yan ang suka Ano namin. yung sa taas? May su. Hindi. Ano yun? M-O-I. May suka. Yan ang bago ngayon, di ba? May suka. Ito ang bagong patis na lalabas. Ano yung sa taas? Anak ng patis yan. Yan, nakita. Tama, di ba? Yan ang mga si Rina kinukwento. Rina, saan mo daw gusto mag-model? Sa anak ng patis. Pero ako, kuya, anak ng Pasig. Kasi taga-Pasig. At saka mag-iingat din, kuya, sa mga mag-iingat din sa mga bentahan sa social media, lalo na sa internet. Hindi lahat pwede mapagkatiwalaan. Yung mga dahil ang dami na lolo ko dyan. Di ba yung yung Kim Store, yung smuggled pala? Ano yung mga 5,000 pesos yung kamurahan, kuya, ng mga cellphones dun eh? Sa halip na 48, 40. Minsan nag-aarimuhanan tayo. Gusto mong makamura. Ang nangyayari sa'yo, napapamura ka. Diba? Kaya ingat lang din po. Diba? Lalo if it's too good to be true. Ako, tinatanong ko nga yan diba? Bawal ang, sabi ni Commissioner File doon. Yung mga ukay-ukay. Pero ang daming nag-ukay-ukay. Tama. Hindi naman inuhuli. Ang daming mga, diba, yung nasa Green Hills. Yes, kuya. Alam mo na peke yung mga tinitinda. Pero nung dami nagtitinda doon. Alam mo yung isang mall sa Maynila, sikat na mall, malaki. Pagpasok mo doon, merong mga Louis Vuitton. Yun nga, di ba? Pero hindi nahuhuli. Alam mo, hindi mo lang nakita. Nakalagay doon, may NI yun sa una eh. Oo. NI. Ni Louis Vuitton. Yun namang Gucci. Meron nakalagay din NI. Hindi, GI. GI naman yun. Ginucci. Ayan ang nakalagay. Sorry yung mga gumagamit ng fake. Di ko maintindihan ba't kailangan gumamit ng fake. Mura eh. Hindi, para masabi na naka Louis Vuitton ka, kung bibilin mo kasi mahal din yun eh. Tatanungin kita, yung eyelashes mo, totoo, hindi ako nag-fake lashes, kuya, kasi makate sa mata eh. Di ba? Pero may gumagamit din ng fake eyelashes. Hindi kasi gusto nila yun. Di ba? Pero ang dami ng fake ngayon. Pero di ba? Kasi kunwari Louis Vuitton, bibili ka 5,000 pesos. Makakabili ka ng Longchamp 5,000 pesos original pa. Di ba? Why use Louis Vuitton na fake para sabihin na naka Louis Vuitton ka? Basta ako, Seiko wallet. Tanungin mo yan. Tanungin mo yan paano kung halimbawa ang alagad ng bata, yung mga officers of the law. Di ba mga abogado, ang tawag dyan, officers of the law. Tama ba yun, Attorney George? Of the court. Officers of the court. Yan, lupit, no? Pag yun ang mga nahuling bumibili ng peke, ano ang penalty sa ganun? Dati kami nahuli nga ng sekretaryo. May bilang ng DVD. Nahuli sekretaryo. Sa Circle C. So, tanong mo, Beth, bakit bumibili ng mga... Bakit kailangan? Di ba? I mean, para masabi na naka Louis Vuitton ka. Hindi, tiga mo. Pag magre-regalo ka ng Hermes. Oo. Nakakahiyang magregalo ng fake. Magkano ang Hermes na original? Tanong mo kay Mami Junisha. Di ba? Himatayin ka. Di wag ka na magkano. 250 ang bag. Kung di mo naman... Hindi, iba nga nang re-regalo di ba? Parang, alam mo, pinakamaganda mag-usap kayo ni Porky Attorney George. Sige, kuya. Maraming salamat, Kuya at Rina. Narito ang dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte, sinabing totoo ang Davao Death Squad, ngunit itinangging siya ang bumuo nito. PNP-IAS nagsagawa ng fact-finding investigation sa mga aktibong pulis
na idinawit ni retired SPO3 Las Cañas sa Davao Killings. Fire lane sa kahabaan ng EDSA para sa mas mabilis na pagresponde ng mga bumbero. Target na mailagay ng MMDA ngayong Marso. Pagtatalaga ng korte na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis, pinag-aaralan ng Senado. At mahigit 300 kawani ng pambansang pulisya at ng media sa Calabarzon Region na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Awing Garcia. Ako si Beth Santiago. Balik sa dyan, Kuya at Rina. Maraming salamat. Magsarili na kayo dyan sa Radyo La Verdad 1350. Kasi ngayon sa bayan pa po tayo napapakinggan at napapanood. At ngayon ay sige, humayo kayo at maghuntahan, di ba? Humayo kayo, wala pa yung barkada niya isa, di ba? Nandito na, Kuya. Nandiyan na ba? Yan, sinabi mo na ba? Announcing the arrival of the late Joe Castigador Jr. Alam mo ang tawag kay Manong Joe. Ano? Di ba? Kilala mo ba? Si Smoking Joe. Smoking Joe. Kilala mo si Smoking Joe? Hindi. Patay na. Patay. Kilala ni Manong Joe yun. Smoking Joe. Anong year yun? Smoking Joe. Ayaw pumasok. Si Joe Cantada. Oo, Joe Cantada. Ibang tawag nga doon si Smoking Joe. Napakagaling. Oo. Yan, sigarilyo ang ikinamatay. Oh. Kaya si Manong Joe, si Smoking Joe. Sige, kayo magsarili at maguntahan na kayo dyan. Samantalang kami naman ay gigising dito. Yan po ang hataw ng mga balita ngayong araw ng Wednesday, March 8, 2017. Sana hoy, 5:27 ha. Gising na ba kayo? Pangulong Rodrigo Duterte sinabing totoo ang Davao Death Squad. Ngunit itinangging siya ang bumuo nito. PNP IAS nagsasagawa na ng fact-finding investigation sa mga aktibong pulis na idinawit ni retired SPO3 Las Cañas sa Davao Killings. Pagtatalaga ng korte na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis, pinag-aaralan ng Senado. At fire lane sa kahabaan ng EDSA para sa mas mabilis na pagresponde ng mga bumbero, target na mailagay ng MMDA ngayong Marso. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon talagang Davao Death Squad. Ngunit paliwanag ng Pangulo, binuo ito noong panahon ng martial law bilang panlaban sa Special Armed Partisan Units o SPARU, ang hit squad noon ng New People's Army. Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. No, if you really ask, andyan yan sila. I am not into excuses. No apologies, pero you should learn more about DDS. It was a organized to combat yung SPARU noon sa Davao. And you can ask the people, the old guys there. It was then known as the DDS martial law. Yung nagbabanatan yung SPARU pati. But anyway, rather than sound to be apologizing for, I will answer for my misdeeds. And I can rot in prison for the right. For the right, you say so. Huwag naman yung basta itapon mo na lang natin. Itinanggi naman ni Pangulong Duterte na siya ang bumuo sa DDS tulad na sinasabi ng mga self-confessed hitman na sina Edgar Matobato at retired police officer Arthur Las Cañas. Giit ng Pangulo, hindi niya kailangang bumuo ng death squad dahil may sarili itong police department. Nagsasagawa na ng fact-finding investigation ng PNP Internal Affairs Service sa mga aktibong pulis sa idinawit ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa umano'y operasyon ng Davao Death Squad. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan.
Sinimula na ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang fact-finding investigation laban sa mga aktibong pulis na pinangalanan ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa isinagawang pagdinig sa Senado kaugnay ng umano'y operasyon ng Davao Death Squad. Ayon kay PNP IAS Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Leoterio, kailangan nilang i-validate ang mga isiniwalat ni Las Cañas dahil hindi pa naman itong maituturing na intelligence information. This information have not been processed through an intelligence cycle. So, these are just pieces of information, di pa siya intelligence. Sa ngayon ay may hawak na silang mga kopya ng dokumento maliban sa sinumpaang salaysay ni Las Cañas. Ang action ng Internal Affairs Service can only be to validate such information. We'll do our own analysis and fact-finding of the things that he has said in relation with the police personnel involved who remain to be in the active service. Ilan sa mga aktibong pulis na pinangalanan ni Las Cañas ay sina Police Senior Superintendent Romel Mitra, ang Chief ng Directorial Staff ng Pro3, Superintendent Rivera, ang Deputy City Director ng Davao City Police Office at SPO1 Jim Tan. Binanggit rin niya sa Senado sina Police Senior Superintendent Vicente Danao, Chief Directorial Staff ng CIDG at mismong si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na isa rin sa umano'y mga nakasama sa killing operation. Tumanggi namang magbigay ng komento si General de la Rosa nang tanungin siya ng media hinggil sa issue. Ordinaryong pulis lang yan siya doon, ordinaryong pulis. Document pa rin. Hintayin ko lang sa Senado yung ipapatawag ako. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Krame. Tinalakay naman sa Senado ang panukalang pagtatalaga ng korte na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancho. Mas mabilis nang mareresolba ang mga umanay kaso na extrajudicial killing sa bansa kung may mga korte na tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Ayon kay Senator Richard Gordon na nagsusulong ito, dapat maipasa na sa Kongreso ang kanyang panukalang batas na layong magtalaga ng police courts. Number one, ang mga kaso ng pulis na krimen, magkakaroon tayo ng designated courts, the designated Supreme Court sa kada probinsya. Ang isang korte doon na may sariling prosecution from the Department of Justice na continuous hearing yung kaso noon para pag may ginawa ang pulis. Ipinapanukala rin ni Gordon na pabilisin sa 15 hanggang 60 araw ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS sa mga posibleng kasong administratibo ng mga tiwaling pulis. Gusto rin ng senador na bumuo ng isang special division sa Court of Appeals kung saan maaring iapila ang anumang administrative charges. Usually, yung PNP Director General, pag inintay yun, saka lang siya magbibigay ng suspension or removal Ito, pag sinabi ng IAS recommended for suspension, masususpend siya agad. Sumasang-ayon naman si Court Administrator Attorney Midas Marquez sa panukala ng senador. Aniya, maaaring magtalaga ang Korte Suprema ng mga regional trial courts na maaaring gawing police courts. Magsusumite rin agad sila sa komite ni Senator Gordon ng data patungkol sa bilang ng mga kasong hahawakan ng police courts para malaman kung kakailanganin pa bang magtayo ng karagdagang korte. Yung volume naman ng cases concentrated in different areas. So when we say volume of cases, hindi naman lahat ng courts overburdened. So we will make special provisions for those. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sumulat ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa CBS Corporation bilang pagtutol sa negatibong pagsasalarawan ng Pangulo ng Pilipinas. Sa teaser ng isang sikat na political television series sa Amerika na Madam Secretary, sinuntok na isang Secretary of State ang inilalarawang unconventional and new Philippine President. Dahil ito sa pambabasto sa kanya nito habang nagpupulong ang dalawa kaugnay sa isang Asia-Pacific Territory Treaty. Nakasaad sa liham na bagamat kathang isip lamang ang palabas, isinasalarawan naman ito ang mga kasalukuyang pangyayari kaya hindi maiiwasang magkaroon ito ng epekto sa opinyon ng mga tagapanood. Ayon naman kay Presidential Spokesman Undersecretary Ernesto Abella, posibleng nagkamali lamang ang mga ito ng naiportray na Pangulo.
Narito ang pahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. I think they're confusing their images. I think they're projecting something that they really would like to say about their own situation. Really, I think they should use a fictional U.S. president. Maglalaan ang Metro Manila Development Authority ng fire lane sa kahabaan ng EDSA na maaaring daanan ng mga fire truck para sa mas mabilis na pagresponde ng mga bumbero sa tuwing may sunog. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Isang espesyal na linya sa kahabaan ng EDSA ang itatalaga ng Metropolitan Manila Development Authority para sa mas mabilis na pagresponde ng mga bumbero kapag mayroong sunog. Sa isinagawang Metro Manila Council meeting, dumalo ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection NCR kung saan hiniling ng mga ito sa MMDA ang pagkakaroon ng fire lane sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Partikular na itatalaga ng MMDA bilang fire lane ang motorcycle lane sa EDSA. When there is an emergency, all the cars on that lane must get out and give priority to a fire truck, and this can extend further to ambulances and other vehicles that are that need to be given the space during an emergency. Bago ang formal na pagpapatupad, magsasagawa muna ang MMDA ng dry run upang makita ang aktwal na magiging epekto nito sa daloy ng mga sasakyan. Inaasahang masisimula ng implementasyon ng fire lane bago matapos ang buwan ng Marso. Sa ngayon ay sa EDSA muna maglalagay ng fire lane ang MMDA habang pinag-aaralan pa ang ibang lugar na maaaring magkaroon nito. Bukod sa fire lane, hiniling rin ng BFP-NCR sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang implementasyon ng anti-illegal parking campaign sa kanilang mga nasasakupan. On certain areas that requires access to first responders, dapat mag-provide talaga at lakihan yung kalsada. Kung mayroon mga dapat tanggalin ng mga houses para pwede din po nilang gawin yun para lang talaga makapasok yung ating mga first responders. Simula January hanggang February ngayong taon, nakapagtala na ang BFP-NCR ng mahigit sa 600 insidente ng sunog at isa sa mga pangunahing sanhi nito ang faulty electrical connection. Bunsod nito, paiigtingin pa ng BFP-NCR ang kanilang fire prevention campaign kung saan lilibot ang mga bumbero sa mga komunidad upang ipaalam sa mga tao ang iba't ibang pamamaraan upang maiwasan ng sunog kaalinsabay ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Hiniling naman na Meralco at Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReCa sa mga mambabata sa lower house na maibilang ang mga power distribution lines sa panukala na mabigyan ng seguridad sa pamamagitan ng pagtatakda ng distansya sa mga istruktura at mga tanim na puno. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Kadalasang nagiging problema ng mga power distributor ang pagkasira ng kanilang transmission lines, lalo na kung panahon ng bagyo, bunsod na rin ng pagbagsak ng mga puno at istruktura malapit dito. Kaya naman pursigido ang ilang mababatas na maipasa ang House Bill No. 1223 o ang Anti-Power Line Disturbance Act na layong maprotektahan ng mga power transmission lines. Nakapaloob sa provision nito ang nararapat na distansya ng mga istruktura at mga puno mula sa mga transmission lines. On the grid code of the Philippines are right-of-way clearance for each lines, distribution, sub-transmission, and transmission. For distribution lines, there's a corridor requirement of 3.5 on the left and 3.5 on the right for a total 7 meters. Suportado naman ng National Grid Corporation of the Philippines, National Transmission Corporation, Philippine Rural Electric Cooperatives Association at Meralco ang naturang panukala. Ngunit hiling ng PhilReCa at Meralco na maisama rin sa panukala na mabigyan sila ng karapatan na tapyasin o putulin ng mga puno na nakakasagabal sa kanilang mga pasilidad nang hindi na kinakailangan pa ng clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources. Hiniling rin ng mga stakeholder ang pakikipagtulungan ng mga local government unit upang maproteksyonan ng mga linya ng kuryente. The LGU should consider clearances in granting building permits. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, aprobado sa kanila ang panukala, ngunit kinakailangan pa rin ang koordinasyon ng energy sector sa ahensya. These activities, they are actually doing illegal logging in the timberland areas.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mas bibilis at magiging madali na ang pakikipagtransaksyon ng publiko sa pamahalaan sa tulong ng National Broadband Plan. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Malaki ang magiging kapakinabangan ng taong bayan oras na may sakatuparan na ang National Broadband Plan ng Duterte Administration. Sa pamamagitan nito, magiging online na ang transaksyon sa ilang ahensya, kaya bibilis at hindi na malaking abala sa publiko ang pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kabilang dito ang paglalakad ng NBI clearance, driver's license, pagkuha ng birth at marriage certificate, pag-file ng income tax, pagkuha ng business permit at passport. Magagawa na rin online ang pagpapamember sa SSS, GSIS at PhilHealth at maging ang voters registration. Unang-unang may kinabang dito ay ang mga nakatira sa mga malalayong lugar na hirap makapunta sa syudad kung may kailangang lakaring mga dokumento. A citizen can transact with government without necessarily physically commuting from one place to another, but simply accessing the online service. These are part of the so-called e-government service. Gagamitin ng Department of Information and Communication Technology ang mga pasilidad ng National Grid Corporation upang maikonekta ang buong Pilipinas sa isang network gamit ang fiber optics. Sa pamamagitan ng proyekto, magkakaroon ng sariling network ang pamahalaan at hindi na kailangang makigamit sa ibang network provider. Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, maaari ding bumilis ang internet sa bansa kapag may sarili ng network ang pamahalaan. In a sense, yes. Because for one, your access, your coverage will be expanded, and this is only a way of decongesting. Maaring abutin lamang ng 1 taon bago maipatupad ang naturang proyekto. Nagagastusan naman ang pamahalaan ng 77 billion pesos kapag naging maayos ang pakikipag-usap nito sa National Grid Corporation. Una nang tinangka ng Arroyo Administration na magkaroon ng kahalintulad na proyekto, ngunit nabahiran ito ng kontrobersya kaya hindi na natuloy. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pansamantalang nakalaya ang itinuturong mastermind ng rent sangla scheme na si Rafaela Anunciacion matapos maglagak ng piyansang 40,000 piso sa kasong estafa noong Lunes. Noong nakaraang linggo ay nahuli ng Highway Patrol Group Calabarzon si Anunciacion sa Santa Rosa, Laguna sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng San Pedro Regional Trial Court Branch No. 93. Ayon sa HPG, nasa 2,000 sasakyan ang nakuha ng suspect sa biktima nito. Mahigit 400 sa mga ito ang nabawi ng HPG matapos isuko ng mga pinagsandaan nito. Positibo naman ang HPG Calabarzon na maiakyat sa large-scale estafa ang kaso ni Rafaela dahil sa dami ng mga naghain ng reklamo laban dito. Narito ang pahayag ni SPO3 Tom Baratao ng HPG Region 4. Kasama po sir na malalabasan ng warrant. Pagdating sir ng tamang oras, araw na matapos yung pag-iimbestiga ng DOJ, most likely mai-issuehan po sir ng warrant. 27 preso sa New Bilibid Prison ang pinagkalooban ng conditional pardon at commutation of sentence ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, inaayos na rin ng Department of Justice ang pagpapalaya sa iba pang preso na may sakit at matanda na. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Maaari nang makapagbagong buhay ang 26 na preso na kasama sa unang batch na nabigyan ng conditional pardon at commutation of sentence ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, naniniwala sila na sa kabila ng pagkakasala sa batas ng mga ito ay mayroon pa rin silang karapatang makapagbagong buhay, lalo na at karamihan sa kanila ay matanda na. The advent of President Duterte's presidency and the appointment of your humble servant to the stewardship of the DOJ has allowed us to lay down plans to decongest the high volume of persons deprived of liberty via the mechanisms of parole, pardon, and of sentence and correct computation of good conduct
time allowances. Laking pasalamat naman ni Roger Belleza sa kalayaang natamo. Kaya salamat sa ating mahal na presidente na napagpalaya sa amin. At siya lang ang nakapagpalaya nagmula ng ilang presidente na nakaraan. Hindi naman umabot ang isa pang preso na kasama dapat sa mga mapapalaya dahil namatay na ito noong February 19. Umaasa naman si Secretary Aguirre na hindi sasayangin ng mga ito ang pagkakataong ibinigay sa kanila upang makapagsimulang muli at maging mga kapakipakinabang na mga mamamayan. Mahirap ang buhay sa loob, huwag na kayong bumalik. Sa inyong pag-alis, hindi na kayo welcome dito. Magsilbi kayong pag-asa para sa iba pa. Ayon pa sa kalihim, inaayos na rin nila ang pagpapalaya sa iba pang preso, partikular na ang mga matatanda at may sakit. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Ipinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang may-ari ng tobacco company dahil sa economic sabotage. Bagamat hindi pinangalanan ng Pangulo, tinukoy naman ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ito ay si Wong Chu King na may-ari ng Mighty Corporation. Ayon kay Pangulong Duterte, tinangka siya nitong suhulan nung alkalde pa lamang siya ng Davao City. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagtindig niya, may naiwan doon na parang hindi naman, wala namang bribery kasi wala naman sinabi. Parang gratis. Pinahabol ko kay Bong. Hindi ko akala ko kung buti tatanggapin ko. Nag-video ko na. Hindi naman ako umiinom eh. Binibigay ko na. Pero yung tinignan ng aid ko, pera, sabi ko ihabol mo kung saan yung so nahabol niya sa eroplano mismo. Nakipagpulong kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang may-ari ng Mighty Corporation kaugnay ng paggamit nila ng peking tax stamps sa kanilang mga produkto. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Nangako ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Chu King na makikipagtulungan sila sa investigasyon sa mga peking tax stamp. Kasama ni Wong Chu King ang kanyang abogado na si Attorney Sigfred Fortun nang makipagpulong kahapon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Napag-usapan sa pulong ang investigasyon ng Bureau of Internal Revenue sa mga peking excise tax stamps sa mga pakete ng Mighty cigarettes na nasamsam ng customs sa San Simon, Pampanga noong nakaraang linggo. So, the company had decided to cooperate fully in accordance with what Secretary Aguirre had conveyed to him as the wishes of the President. Ayon naman kay Attorney Fortun, hindi napag-usapan sa pulong ang umano'y tangkang panunuhol ng may-ari ng kumpanya kay Pangulong Duterte. Nilinaw naman ng NBI na wala pang kaso sa ngayon laban kay Wong Chu King, ngunit ipatatawag nila ito sakaling magkaroon na ng formal na investigasyon. He was being sought last night by the NBI on account of his issues with the BIR. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Yes, Rina. Thank you, Monica. Here are the latest news from different parts of the world. Tennessee chicken farm calls tens of thousands of birds on Tyson-constructed farm. Nomer Peñaranda has the news. A strain of bird flu has been detected in the chicken breeder flock on Tennessee farm, contracted to U.S. food giant Tyson Foods Incorporated, and the 73,500 birds will be culled to stop the virus from entering the food system. The U.S. Department of Agriculture said this represented the first confirmed case of highly pathogenic HC7 avian influenza (HPAI) in commercial poultry in the United States this year. It is the first time HPAI has been found in Tennessee, according to the state government. I want to reassure all of you that this particular strain of avian influenza poses no risk to the food supply. Second, according to CDC and our own Department of Health, there is little to no risk to human health. This is not the type of bird flu that is known to be communicable to humans, nor is it the type that affected the Midwest in 2015.
Templeton said, out of an abundance of caution, the government is working with health and local officials to monitor the health and safety of those people who are working on this site. He added that the population at the farm has already been completed. Tyson, the biggest chicken meat producer in the United States, said in a statement it was working with Tennessee and federal officials to contain the virus by euthanizing the birds on the contract farm. South Korea will ban imports of U.S. poultry after a strain of HC7 bird flu virus was confirmed at the farm. The Agriculture Ministry said, cutting shipments from its main supplier during a current egg shortage. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue, Virginia, USA. Meanwhile, security was tight in front of the North Korean embassy in Kuala Lumpur on Tuesday as police stood guard. The police activity followed the diplomatic argument after North Korea barred Malaysians from leaving the country. The spat follows the police investigation into the murder of Kim Jong-nam in Kuala Lumpur. Hundreds of North Koreans are believed to be in Malaysia, and most of them were students and workers. However, the focus was on the North Korean embassy staff. Earlier, police sealed the embassy with tape and blocked its driveway with a police car. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Monica. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pagpapatupad ng Modified Odd-Even Scheme sa mga pribadong sasakyan sa EDSA upang maibsan ang mabigat na trapiko. Pinag-aaralan ng MMDA. Implementasyon nito posibleng simulan sa susunod na buwan. Pangulong Rodrigo Duterte umapela sa mga miyembro ng Commission on Appointments na pakinggan ang argumento ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa mining operations sa bansa. Chinese company pinatawan ng United States government ng mahigit $1 bilyong na civil penalty kaugnay ng export violations. At mahigit 300 kawani ng pambansang pulisya at ng media sa Calabarzon Region na tulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Pagpapatupad ng Modified Odd-Even Scheme sa mga pribadong sasakyan sa EDSA upang maibsan ang mabigat na trapiko, pinag-aaralan ng MMDA. Implementasyon nito posibleng simula na sa susunod na buwan. Pangulong Rodrigo Duterte umapela sa mga miyembro ng Commission on Appointment na pakinggan ang argumento ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa mining operations sa bansa. Chinese company pinatawan ng United States government ng mahigit $1 bilyong na civil penalty kaugnay ng export violations. Mahigit 300 kawani ng pambansang pulisya at ng media sa Calabarzon Region na tulungan sa libre medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye ng mga balita, pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng Modified Odd-Even Scheme sa mga pribadong sasakyan upang maibsan ang mabigat na trapiko sa EDSA. Sakaling aprubahan ng Metro Manila Council, posible itong maipatupad sa susunod na buwan. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Halos 80% ng mga motoristang dumaraan sa kahabaan ng EDSA ay mga pribadong sasakyan batay sa pag-aaral ng Metropolitan Manila Development Authority. Dahil dito, pinag-iisipan ngayon ng MMDA ang pagpapatupad ng Modified Odd-Even Scheme upang mabawasan ang volume ng mga private vehicles na isa sa mga pangunahing dahilan ng mabigat na trapiko. Kahapon tinalakay sa pagpupulong ng Metro Manila Mayors kasama ang MMDA ang planong pagpapatupad dito. Sa bagong sistema, kada 2 oras ipatutupad ang odd-even ban simula sa Magallanes area hanggang sa EDSA North Avenue. Which means from let's say 7 to 9, odd, 9 to 11 even, and then 11 to 1 grace period, and then 1 to 3 odd, and so forth until 9 o'clock.
Hindi naman pabor ang ilang opisyal sa agarang pagpapatupad ng modified odd-even scheme dahil kailangan pa nito ng mas malalim na pag-aaral lalo na at maraming motorista ang maaapektuhan nito. Nangangamba ang ilan na magdudulot ito ng mas mabigat na trapiko sa ibang bahagi ng Metro Manila kapag ipinatupad ang odd-even ban sa EDSA. Pag nilagay nila sa EDSA, dadaanan naman sa mga roads like San Juan, Mandaluyong, Pasig. So ang titignan po namin, pag-aralan muna, ipaalam sa public, tignan namin yung magiging reaction. And then buhayin muna yung mabuhay lanes. Tignan natin kung mapapaganda yung traffic. Sa ngayon ay bibigyan muna ng Metro Manila Council ng 1 buwan ng MMDA upang maisaayos ang lahat ng ruta ng mabuhay lanes. Gayun din ang pag-aalis sa lahat ng mga illegal na terminal ng mga sasakyan sa may bahagi ng Pasay at Cubao, Quezon City. Kapag naisakatuparan ito ng MMDA at nakita ang magandang epekto nito sa trapiko, ay posibleng payagan ng MMC ang implementasyon ng modified odd-even scheme. Sa pagtaya ng ahensya, kapag naipatupad ang bagong scheme, bibilis ng 40 km per hour ang biyahe sa EDSA na sa kasalukuyan ay 19 km per hour lamang. Nakatakda ang muling pagpupulong ng Metro Manila Council at MMDA sa darating na April 4. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Appointments na pakinggan ng argumento ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa mining operation sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga mambabatas na bumubuo sa Commission on Appointments na pakinggan din ang paliwanag ni Environment Secretary Gina Lopez hinggil sa kung papaano lubhang naapektuhan ng mining industries ang kalikasan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa event ng Department of Agriculture sa Malacanang kahapon. You just cannot ignore also the cries of Gina Lopez. I know that we get something like 70 billion in taxes sa mining. But you should also allow Gina to present her case. And I would like to ask Congress to their up sa commission appointments. Tignan nilang mabuti. And she would show you how devastated the environment is. Nagbigay din ng garantiya ang Pangulo na ginagawa ni Lopez ang kanyang trabaho. Anya, may punto ang kalihim na hindi matututulan kaugnay ng pagkasira ng kalikasan dahil sa walang habas na pagmimina lalo na sa Mindanao. She has a good case, Gina. And hopefully we can strike a happy compromise there. But more, I think, on the side of protecting the public interest. That is how I look at it. Kaya hindi ako nakialam. Never. Maraming tumatawag sa akin, mga classmate ko, they wanted me to call Gina. Cannot do that. For the life of me, I have never called any cabinet member for any reason at all. I confront them in the cabinet meetings, but not yung tawag-tawag. Nakatakda ng humarap ngayong araw sa confirmation hearing ng Commission on Appointments si Secretary Lopez. Matatanda ang kasama ang kalihim sa 15 miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na hindi nakumpirma ng CA matapos na mag-adjourn ng session ng Kongreso para sa 2 linggong break noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ngunit re-appoint ito ng punong ehekutibo noong ding Nobyembre. Nitong nakalipas na Pebrero, hindi naman natuloy ang pagharap ng kalihim sa confirmation hearing dahil sa nangyaring major revamp sa Senado. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon Region. Naimbag abigat Bradley. When agyaman na Kuya Daniel, naimbag nga bigat kinyam. Dagito'y ti damdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region. Manamnama inton April 22, ito umuna nga title match ni Igorot Mixed Martial Arts Worldweight Light Champion Eduardo Folayang laban kini Evting.
Maawit ti One Championship, daytoy nga mapasamak nga One King Destiny sa J Mall of Asia ijay Pasay City. Nifulayang ket miyembro iti Lakay, Team Lakay Wushu sa J Baguio City. Sakbay nga lumaok sa J Timpuyog. Nifulayang ket maysa a high school teacher sa J Mountain Province. Agtultuloy ti mararamid nga panag-awis ken panagkita iti Calabarzon Police sa J Mabukal nga Regional Drug Enforcement Group iti rehiyon iti Calabarzon. Daytoy iti hataw nga balita ni Sherwin Kulubong. Simula ng alisin ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang anti-illegal drug group sa Philippine National Police at ipaubaya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, bumaba ang bilang ng drug operation sa bansa. Aminado ang PDEA na bunsod ito ng kanilang kakulangan sa mga tauhan. Kaya naman isang welcome development para sa PDEA ang pagbuo ng drug enforcement group ng PNP na makakasama nila sa pagsugpo sa illegal na droga. Very much welcome development sa amin kasi unang-una kulang talaga ang PDEA ng tao. Hindi namin kayang tugunan lahat hanggang doon sa level ng barangay. Laban ho natin ito lahat. Kung hindi tayo magtutulungan, hindi natin ma-atim yung gusto natin mangyari na mawala nga yung droga dito sa Pilipinas. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Calabarzon Police na si Police Superintendent Chita Del Gawiran na patuloy ang isinasagawa nilang background checking at recruitment ngayon para sa mapapabilang sa Regional Drug Enforcement Group. Ang gusto natin na yung talagang mag-operate nating personnel, yung talagang may malinis na reputasyon sa serbisyo at hindi ma-impluwensya ng mga illegal activities. So patuloy pa yung pag-ano natin, yung pag-background natin at pag-recruit natin, titingin natin kung sino ang pwede nating mga personnel. Positibo ang PNP Calabarzon na malulutas na ang problema sa illegal na droga sakaling mabuo na ang bagong grupo ng PNP na makakatulong ng PDEA sa illegal drug operation. Hinihintay na lang ng PNP Calabarzon ang iba pang guidelines ng Philippine Headquarters para sa Drug Enforcement Group. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. May sanga ng runa nga tutukan, ti baro nga Masbate Police Provincial Director ket kontra iti illegal nga droga ken illegal nga panagkalap iti sida nga isu ti nalatak ijay syudad. Daytoy iti hataw nga balita ni Jerry Galicia. Ipagapadayon san bag-o na Provincial Director san PNP Masbate ang pagkontra sa illegal na droga sa probinsya. Sa ginhiwat na turnover ceremony sa sinagtala sa kampo ni Serrano, ginbalyuhan ni Senior Superintendent Froilan Elopre si Senior Superintendent Jerry Villaris sa trono na Provincial Director sa PNP Masbate. Si Villaris naman ginbalyo bilang Provincial Director sa PNP Camarines Sur. The outgoing Provincial Director had done a very wonderful job, particularly in the enforcement of Auckland Sinagtala and Auckland Sagitararan. It's left me with a big challenge that will define my stay in this police provincial office. Segun kan PNP Region 5 Director, Police Chief Superintendent Melvin Ramon Venafe, apwer sa droga, nangungu naman sa problema sa probinsya ang illegal fishing. Nag-aviso man si Regional Director Venafe sa mga hepe sa pulisya na dili masangkot sa illegal na aktibidad, lalo na sa droga. Naghatag man suporta ang provincial government sa mga pulis sa pagmantinir sa kaayuhan kag katunungan sa entero probinsya. Kasabay sa ni, hinatagan man sa Regional PNP Office ang Masbate ng submachine gun para magamit sa pagmantinir sa katunungan sa probinsya. Jerry Galicia, UNTV Barita, kag-responde, Masbate. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Manipod ditoy Baguio City. Agsublikin niyam, Kuya Daniel. Agyawanak Bradley Robusa, live mula sa Baguio City. Mula po naman dyan sa Luzon, puntahan natin ang Mindanao Region. Nasa Zamboanga City ngayon si Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias Kuya y buenos días con todos. Tagiel mga notisya na parte de Mindanao.
objetivo ya sigun transferin na mas pronto tiempo el Zamboanga City Jail na mas lejos e grande lugar. Asigon na administrasyon del cárcel bien de la sukan ya adentro el mga preso. Ahora ya alcanza na mas 2,000 de calabozo que tiene lang este na maximum capacity de 800 preso. Mucho también aquellos mga high-risk prisoners como el mga miembro del MNLF y Abu Sayyaf Group. Por causa con este necesita ya transferir el cárcel na lugar onde más lejos na centro del ciudad. Mientras tanto, ya prepara ya 200 millones de pesos el gobierno para la plantada del nuevo Zamboanga City Jail. Na otra noticia, obligado sa nuevo identification cards na City Traffic and Management Office del Ciudad de Davao el 20,000 de driver del pasada jeep na di este ciudad. Para na mas detalye con Janice Inhente. Gipailawom sa kaseminar ang usa ka libo nga mga driver sa mga pampublikong sakyanan sa Davao City nga dunay kalabutan sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Drivers Education Program sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO. Official ID nga ibutang ka na mismo diha sa sulod silang sakyanan nga makita gyud sa tao. Muna siya nga gipatigayon nato ning atong gingon nga POV Drivers Education Program nga diin natay mga lecture nga paghimuon, especially kung unsay mga balaod rules and regulation nga naa sa atong ordinance o kining mga bagong kuan sa ato sa LTO. Ginaobliga nga magparehistro ug mukuha og bagong ID ang mga driver sa jeep, taxi, motorized tricycle for hire, van, school transport vehicle ug bus. Moabot hantud 2 ka tuig ang epektibo sa ID card nga libre ipanghatag sa mga driver. Sobra 2 ka milyon pesos sab ang gigahin nga pondo sa CTTMO para sa pagbuhat sa mga bagong ID. Uyon sab ang mga driver sa pagpakambyo og ID sa mga tsoper. Maayo magyapon kay para mabago pud ang tungdaan nga ID o para sa kuan mo na identification pud sa usa ka driver para mahimo secure og safety pud ang pasahero namo nga aron mailan pud ang among katauhan og unsang pangalan sa driver para sa safety gyapon sa pasahero. Pamultahon ang mga driver nga dili mokuha og bagong ID. Magpadayon hangtod sa mga sumusunod nga buwan ang pagabuhatong seminar sa pagpanghatag og bagong ID sa CTTMO para sa 20,000 ka public utility drivers sa siyudad sa Davao. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Estel, mga notisya na diferente parte de Mindanao, estaba aquí na siyudad de Zamboanga. Bira con ustedes otra vez, Kuya Daniel. Muchas gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-lain bahin sa Visayas. Naghuot karon ang mga piniriso sa Cordova Police Station tungod sa pagdaghan sa mga nadakpang kriminal sa munisipalidad sa Cordova. Aniya ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Problema karon sa Cordova Police Station ang kakuwang og espasyo sa ilahang detention cells tungod sa pagdaghan sa mga piniriso. Tag na pulo ka piniriso lang ang kapasidad sa duha ka selda sa maong police station. Apan karon mukabat og 77 ang nakadetain kung diin siyam niini mga babayi. Nahihirapang huminga, tapos delikado yung buhay niya. Ganun pa. Ganun, hindi. Pero bago naman natin nilagay doon is kinausap naman natin na magrespetuhan sila. So, pero wala po tayo talagang choice kundi ganon. Alangan naman po na iririsgo natin yung buhay ng isa dyan. Maong nakatabang ang lakang sa lokal nga kagamhanan sa Cordova nga pag-ayos sa prisuhan sa mga lalaki. Giplanuhan na sab ang pagtukod og bagong station sa munisipalidad. Isip extension sa Cordova Police Station nga nakitaan nga mahimong tabang sab aron mapagaan ang problema. Samtang subay sa pagbalik sa anti-drug campaign sa PNP, gilauman ang pagsaka pa sa gidaghanon sa mga madakpan.
And at the same time, sana tulong-tulong tayo na maipalabas sa TV para ma-warningan sila kasi napa-stop yung tukang natin, so dumami na naman sila. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gidakop sa mga otoridad ang kapin sa 300 ka mga kolorong nga tricycle nga nagbiyahe sa Bacolod City. Pamultahon kit mga drivera og posible nga matangtang ang prangkisa. Kini ang hataw na balita ni Lane Moreno. 355 ka mga tricycles nga wala sa nagakaigo nga papeles nga nagabiyay sa syudad ang gindakop sa mga pulis sa ginlunsar nga anti-colorum operation sang Philippine National Police kag Bacolod Traffic Enforcers. Suno sa PNP kalabanan sa mga ini sa gabi nagabiyahe agud makalikaw sa pagpangdakop. May iban man nga wala driver's license o student license ang ginausara. On the spot lang no. Kita nato is because nga kung magkanda kita sang checkpoint gate para lang madakop ni sila, ang iba ni nagalikaw, ang iba ni daw nagapalagyo bala. Temporaryo nga i-impound sa Bacolod Traffic Authority Office ang mga tricycle kag pagamultahan sang 1,500 pesos. Posible man sila kuhaan sang prangkisa kung mapamatud-an nga klaro nga paglapas sa kasuguan. Requirements sa mga tricycle operator ang official receipt, certificate of registration, prangkisa kag driver's license. Ginatun-an naman sang PNP ang pag-aobliga sa mga driver nga magtukod sang Tricycles Association kag magbutang sang color coding agud madasig i-monitor kag mabantayan ang mga ini. Malikawan man ang kriminalidad kapareho sang natabo nga pang-rape kag pang-hold up sang isa ka tricycle driver kag kaupod sini sa isa ka call center nga ila pasahero sang nagligad nga simana. With regards sa criminality, hindi tanang gid na iya ma-prevent because nga ini sila mga illegitimate nga mga tricycle operators. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Ang mga balita na atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat Deb Riveral. Sa labas ng bansa, narito naman si Angela Lagunsad. Go ahead, Angela Lagunsad. Thank you, Kuya. And for our news abroad, Secretary of Commerce Wilbur Ross Jr. announced that China's Chongqing Telecommunications Equipment Corporation and ZTE Kangzhou Telecommunications Limited has agreed to a record-high combined civil and criminal penalty of $1.19 billion pending courts. This after an incident of illegal shipment of telecommunications equipment to Iran and North Korea in violation of the Export Administration Regulations and the Iranian Transactions and Sanctions Regulations. As part of the settlement, ZTE has agreed to pay a penalty of $661 million to the Bureau of Industry Security with $300 million suspended during a 7-year probationary period to deter future violations. This civil penalty is the largest ever imposed by the BIS. In other news, with this action, we are putting the world on notice. Improper trade games are over with. Those who flout our economic sanctions, export control laws, and any other trade regimes will not go unpunished. They will suffer the harshest of consequences. In other news, former Panamanian dictator Manuel Noriega, 83 years old, will undergo surgery on Tuesday to remove a brain tumor after judicial authorities allowed him a period of home arrest. Back in January, Noriega was released from prison for 3 months to have the surgery. Noriega ruled Panama from 1983 to 1989. He left prison under heavy police guard and stayed at his daughter's apartment in an upscale part of Panama City before the surgery. Noriega, who is serving time for murder, was initially sentenced in the United States in 1992. And those are the latest news at this hour. Back to you, Kuya Daniel Razon. Thank you so much, Angela Lagunsad.
pulis at mga mamamahayag sa Calabarzon Region ang napaglingkuran sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Cap Vicente Lim sa Laguna. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Culubo. Bahagi ng tungkulin ng Citizens Affairs ng Calabarzon Police ang pagbibigay ng serbisyo sa mga may hirap nating mga kababayan sa iba't ibang lugar sa rehiyon tulad ng medical mission. Ngunit sa pagkakataong ito, sila naman ang ating pinagserbisyuhan sa pamamagitan ng libreng medical at dental mission sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Sa pangunguna ng UNTV, Members Church of God International at iba pang partners in public service ng himpilan, iba't ibang medical services ang naipagkaloob sa mahigit 300 mga pulis sa PNP Calabarzon Region. Kasi usually kami ang nagme-medical at saka mga dental mission. So parang malaking bagay ito sa amin na sa ngayon kami naman yung magbe-benefit sa mga ganitong uri ng charity. Natulungan din sa medical mission ang mga kaanak ng mga pulis at mga mamamahayag. At least, libre na yung salamin, may legal opinion pa, may free medical and dental. And yung pong ating mga kamag-anak na mga pulis, talaga naman pong natutuwa sa serbisyo yung pinagkaloob nyo po sa amin. Enjoy, masaya at nakatulong tayo sa subordinates ng ating Philippine National Police, saka sa tulong din ng UNTV. Malaki naman ang pasasalamat ng National Press Club at Calabarzon Police kay Kuya Daniel Rason at Brother Eli Soriano ng MCGI dahil sa patuloy na suportang ipinagkakaloob sa kanila. Mahalaga to kasi syempre marami sa atin mga kababayan na ang hinahanap talaga itong mga ganitong medical mission kasi mostly sila yung iba walang capacity na magbayad doon sa mga may mga commercial offices diyan or clinic. Wala po kaming masasabi palagi kay Kuya Daniel at saka po kay Brother Eli sa buong UNTV kundi po pasasalamat. Very accommodating po sila sa lahat po ng kahilingan ng NPC at naunawaan po namin sapagkat si Kuya Daniel Rason naman po isa rin pong respetadong kasapi ng media. Maraming salamat po kina Brother Eli sa pagbibigay po sa amin ng medical at dental mission at saka marami pang ibang services. So maraming salamat po. Hiling naman ng National Press Club na makapagsagawa rin ng medical mission ng UNTV at MCGI sa Camp Olivas sa Region 3. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Sa sports naman, kasama natin si Rina Villamor Camara. Go, Rina. Thank you, Kuya. Usapang NBA muna tayo. Australian center Andrew Bogut nagtamo ng fracture sa kanyang kaliwang binti 58 segundo sa kanyang unang laro para sa Cleveland Cavaliers. Ang 32 anyos na dating parte ng championship team ng Golden State Warriors ay kakapit na lamang bilang free agent ng Cavaliers. Sa pangalawang quarter ng laro, nangyari ang hindi naasahang collision ni Bogut at Okaro White ng Miami, dahilan para matumba si Bogut sa court at magkaroon ng fracture. Ang kanyang mga bagong teammates ang umakay sa kanya at ang miyembro ng management naman ang nagdala sa kanya sa ospital upang magpa-x-ray. Ayon sa kanyang teammate na si LeBron James, nakapanghinayang ang pangyayari dahil ito pa lamang ang unang laro ng basketballista para sa kanilang kupunan. Samantala, mawawala si Bogut ng ilang buwan upang magpagaling. At yan ang ating sports update. Balik sa iyo, Kuya. Thank you, Rina Villamor Camara. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, March 8, 2017. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.